Hindi mo na i-off ang off Facebook activity mo, baka ma-hack ang account mo. Yan ang sabi ng ibang tutorial tungkol sa off Facebook activity. Bago ka maniwala, panoorin mo muna ang bidyong ito. Mahalaga ang detalyadong impormasyon bago mo gawin ang naituturo sa mga napapanood mo. Itong bidyong ito ay paglilinaw lang kay Useful para mas maunawaan natin ang mga feature na ginagamit natin. Ano nga ba itong off Facebook activity na ito? At para saan ito? Bago tayo magpatuloy, baka pwede mong i-share ang bidyong ito kay Useful para malaman din ng iba pang mahalaga din sa kanila itong topic na ito. Ang off Facebook activity o tinatawag na Your Activity Off Meta Technologies ay tungkol lang sa data na galing sa ibang apps at websites. Ginagamit ito para sa ads, not para i-access ang account mo. Sabi ng iba, ito daw ang dahilan kaya natatrack ng Facebook ang data mo. Yes, natatrack ang data. Data ng activities mo, privacy, hindi security ng account mo. Itong platform na ginagamit natin ay maingat din para sa ating sensitibong impormasyon na maaaring pagmula ng hacking. Gusto ng platform na protektado ang account natin. Hindi ang off Facebook activity ang pinagmumula ng tinatawag na hacking. Kung gusto mo pang malaman ang tunay na dahilan ng hacking, ito ang mga maaaring maging dahilan kay Useful. Pwede naman naka-turn on or naka-turn off ito. Depende sa gusto mo. Pero may pros at cons ito kung gusto mo talaga i-turn off. Dapat malaman mo muna ang mga ito. Dito muna tayo sa pros or advantage. Una, mas mataas ang privacy. Hindi na directly nakalink sa Facebook account mo ang activity mo mula sa ibang apps o websites. Mas kaunting tracking behavior mo. Pangalawa, mas less personalized ang ads. Babawasan nito ang sobrang targeted ads. Halimbawa, kapag nag-search ka ng sapatos sa ibang app, hindi agad susunod ang ads dito sa Facebook. Kahit paano, may mas control ka sa data mo. Pwede mong i-clear ang previous activity. Pigilan ang link ng future activity sa account mo. Mas hawak mo kung paano ginagamit ang data mo. Mas komportable ang ibang user sa ganito. May ibang tao na ayaw sinusundan ng ads ang ginagawa nila online. Dito naman tayo sa cons o disadvantage. Kapag naka-turn off ito, dito mo maaari maranasan ng hindi relevant ang ads na makikita mo. Maaaring hindi accurate sa kagustuhan mo o activities mo dahil mas kokonti ang nagagamit na data ng system. Pwedeng maapektuhan ang ads performance para sa advertisers, affiliate marketers, at higit sa lahat, content creators. Pwedeng bumaba ang accuracy ng audience targeting. Less personalized experience. Pwedeng hindi tugma ang suggested ads content. Mas random ang recommendations. Posibleng indirect effect sa earnings kung monetized creator ka. Ang ad system ay nakaasa sa audience data. Kapag kulang ang data, minsan posibilidad bumaba ang CPM o ad performance. Hindi direct cause, but possible indirect effect. Kaya para sa akin bilang creator na minsan nag-affiliate din ako, gusto ko din okay ang performance ng earnings, mas pinipili ko na naka-turn on ito. Muli kong paalala kay Useful, hindi nito pinipigilan ang hacking, hindi tinatanggal ang ads, hindi ginagawang invisible ang activity mo online. Privacy at data control feature lang ito. Mas okay ito na naka-off kung priority mo ay ang privacy at less tracking. At kung priority mo naman ay ang personalized ads, mas accurate targeting at ad performance, mas okay na naka-turn on ito. Katulad ko, creator ako. Kaya mas pinili ko ang naka-turn on. Walang mali sa gusto mo. Depende lang yan sa kailangan mo. Kung creator ka at napapansin mong iba ang ads na lumalabas o bumababa ang ad relevance, posibleng epekto ito ng maraming users na naka-off ang off Facebook activity. At hindi 100% tumitigil ang tracking. May mga user na kahit naka-off na, may personalized ads pa rin. Kung nakatulong sa iyo ang bidyong ito, huwag mo kalimutan mag-follow kay Useful para updated ka sa next useful tips video ko.